Ang video na nakikita nyo ngayon ay kuha sa isang festival ng Filipino community sa Canada. Lahat ay masaya, kumakain, nagkakantahan at nagdiriwang, lalo na't may concert na magaganap. Ngunit ilang oras lamang ang lilipas, magaganap ang isang madilim na trahedya na wawasak sa maraming pamilya. Tinawag pa ito ng mga pulis bilang ang pinakamalalang trahedya sa loob ng maraming henerasyon. Ang video na ito ay kuha matapos ang isang trahedyang yumanig sa Vancouver, Canada noong April 26, 2025, bandang alas 8 ng gabi. Habang nagsasaya ang lahat sa Lapu-Lapu Day Festival ng Filipino community sa East 41st Avenue at Fraser Street, isang itim na Audi Q7 SUV ang biglang sumugod sa gitna ng mga tao. Minamaneho ito ng isang 30 years old na lalaki na ayon sa mga ulat ay sinadyang araruhin ang mga nagdiriwang. Sa insidenteng ito, ang mga nasawi ay nasa edad 5 years old hanggang 65 years old. Tinatayang 24 na katao ang nasugatan. Ang ilan ay kritikal. Makikita rin sa mga video ang tindi ng sira ng sasakyan sa bandang harap nito na nagpapatunay ng karunos-dunos na pangyayari. Ayon sa isang saksi na tawagin nating Chris, may-ari ng isang booth sa festival, ang sasakyan ay dahan-dahang pumasok lampas sa isang barikada at bigla itong bumilis ng takbo sa isang lugar na puno ng tao at nangyari ito pagkatapos ng isang concert. Dagdag pa niya na ang tunog ng mga taong sumisigaw at mga tao na tinatamaan ng sasakyan ay hindi kailanman mawawala sa kanyang isipan. Anya, para itong bowling ball na tumama sa mga bowling pin at lahat ng pin ay lumilipad sa hangin. Ang sospek ay inaresto matapos siyang mahuli ng mga nakasaksi. Dito sa video na kumakalat sa social media, may isang lalaki na nakasuot ng itim na hoodie na nakatalikod sa isang fence. Siya ay may katabi na isang security guard at napapaligiran ng mga nakasaksi na sumisigaw at nagmumura sa kanya. Ang sagot lang ng lalaki ay, "Sorry." Habang nakahawak ang kamay sa kanyang ulo. Inulan din ng batikos ang video na ito dahil bakit daw hindi nakaposas ang lalaki matapos ang ginawa niyang insidente. Unti-unti ay kinilala ang suspect. Siya ay si Kaiji Adam No o tawagin nating Adam, 30 years old na galing Taiwan. Marami ang nagtatanong kung ano ang nagtulak kay Adam para gawin ito sa mga inosente. Sa kabilang banda, mariing itinanggi ng mga investigador na turismo ang motibo sa likod ng karumaldumal na nangyari. Balik tayo kay Adam. Kung titignan ng mga social media account niya, kakaunti lamang ang ibinahagi niya tungkol sa kanyang sarili. Gayunpaman ayon sa pulisya, si Adam ay nahaharap sa mga hamon sa kalusugan ng isip. Samantala, ayon sa mga kapitbahay, madalas din daw umanong dalawin ng mga pulis ang tahanan nila Adam kabilang na nitong nakaraang buwan. Bukod pa rito, mga post para sa online fundraising ay nagmumungkahi na ang kapaligiran kung saan nakatira si Adam No ay nababalot din ng trahedya. Ang pamilya niya ay naninirahan sa tahimik na kalye sa Victoria Fraser View, isang lugar sa timog silangan ng Vancouver na tinitirahan ng mga immigrant mula sa China at Pilipinas. Ito ay may 7 minutong biyahe lamang mula sa pinangyarihan ng karumaldumal na insidente. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas nang lumipat ang pamilya ni Adam No. Ito'y kasama ang kanyang kapatid na si Alexander at ang kanilang mga magulang. Sa lugar na ito, ayon sa isang malapit na kapitbahay, ang ina nakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay sa pamamagitan ng wikang Chinese. Sa isang Facebook account na mukhang pagmamay-ari ni Adam, nakasaad na siya ay mula sa Kaohsiung, Taiwan. Ayon sa mga kapitbahay, hindi umano nagtagal pagkatapos silang lumipat ay nasawi ang kanilang ama dahil sa isang karamdaman. Ang kanilang ina naman na si Lisa ay kinilalang isang mabait na babae. Ipinakita pa nito ang mga text message nila na nagpapalitan ng mga pagbati noong nakaraang bagong taon. Hindi mo na pinangalanan ng media mga kapitbahay dahil sa kanilang pangamba sa maaring kahihinatnan na kanilang kaugnayan sa trahedya. Gayunpaman ayon pa rin sa kapitbahay, may senyales ng problema sa kanilang tahanan. Bukod sa nakaraang buwan ay dumating din daw umano ang mga pulis sa loob ng nakaraang 2 linggo para humingi ng security camera footage. Minsan daw ay naririnig ang sigawan mula sa loob ng kanilang bahay. Sabi ng kapitbahay, palagi siyang nagagalit sa kanyang ina at hindi ko alam kung bakit. Dagdag pa ng kapitbahay na hindi naman daw maraha sa mga pagtatalo, ngunit madalas umanong nagpapakita si Adam No ng mga senyales ng pagkabalisa. Sobra daw itong nerbiyoso at palaging natatakot na may mangyayaring makakasakit sa kanya. Kinumpirma naman ni Acting Chief Ray o Rai
na si Adam Lo ay hindi na bago sa pulisya dahil ilang beses na nga sila pumunta sa bahay nila at meron daw itong profesional na pangangailangan sa kalusugan ng isip. Gayunpaman, hindi kinumpirma ng departamento kung ilang beses silang tinawag sa bahay nito sa mga nakaraang taon. Noong linggo ng hapon, April 27, 2025, nanatili pa rin nakakulong si Adam Lo. Hindi pa malinaw kung ano ang kanyang trabaho, nakasaad lamang sa kanyang Facebook account na nag-aral siya sa Business School ng University of British Columbia. Ang kanyang kapatid naman na si Alexander Lo ay nasawi noong nakaraang taon at ito ay dahil sa isang taong may sakit sa pag-iisip. Pagkatapos ito ay naglunsad si Adam ng isang GoFundMe page matapos matagpuang wala na ang kanyang kapatid noong January 28, 2024 sa isang bahay na 2 kilometro lang ang layo mula sa tinitirahan ng kanilang pamilya. Kaugnay nito, inaresto ng pulisya si Dwight William Kimuch sa pinangyarihan at kinasuhan siya ng second-degree murder. Ngunit kakaunti lamang ang ibinigay na detalye tungkol sa pagkasawi ni Alexander. Ang mga dokumento ng korte sa kaso ay sakop ng publication ban, ngunit kinpirma ng abogado ni Kimuch na si Jim Heller noong linggo na nakatakdang magsimula ang paglilitis sa kanyang kliyente ngayong October 2025 pa lamang. Sa ilang mga posts sa GoFundMe, inilarawan ni Adam ang pagkawala ng kanyang kapatid bilang isang pangyayaring sumira sa kanila sa pinansyal at emosyonal na aspeto. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ang kanyang ina ay sinugod sa Intensive Care Unit or ICU matapos tangkain na voluntaryong tapusin ang lahat. Ayon sa mga posts sa GoFundMe at sa mga kapitbahay, sinabi na nanatili ito sa ospital ng ilang linggo. Naharap din ng pamilya sa gastusin ng isang maliit na bahay na kanilang ipinatayo at kasalukuyang pinapaupahan. Isang notice of claim na inihain sa provincial court ang naglilista ng ilang mga umano'y depekto sa halagang $213,000 na isaktura. Ayon kay Adam sa GoFundMe, nagloan ang nanay ko para ipagawa ang maliit at simpleng bahay para sa aking kapatid. Ngunit marami na siyang naging problema. Ang realisasyon na hindi na siya kailanman makakabalik sa bahay ay nagdudulot ng sakit sa akin at sa aking inang nahihirapan sa pinansyal na hindi kayang ibigay ang maayos na gastos sa libing. Umaasa ako na makukuha niya ang kapayapaan sa isang marangal na pamamaalam. Sa kanyang Facebook page, isang post noong January 30, 2024, ang nagpapakita ng isang lalaki at isang batang lalaki na nakatayo sa harap ng isang malalangit na tanawin ng ulap na may caption na My Father and Brother. Sa GoFundMe, isang pang-alaalang larawan ang nagpapakita ng isang litrato ni Alexander na nakalagay sa isang itim na kopya ng Biblia. Isinulat ni Adam, anya, ang isa pang bagay na pinagsisikapan kong gawin para sa iyo ay ang tiyaking mailagay ka sa tabi ng ating yumaong ama. Ito ang isang bagay na iyong gugustuhin dahil madalas mo siyang nababanggit. Nang siyasatin ang tahanan ng pamilya noong linggo, ito ay napakatahimik. Nakasara ang mga bintana, tanging ang mga security camera lamang ang nakikita at isang kopya ng Biblia na nakasandal sa salamin sa ikalawang palapag. Mukhang ito rin ang Biblia ang ipinakita sa memorial ni Alexander. Sa kabilang banda, mahigpit na binabantayan ng mga pulis ang bahay sa East Vancouver kung saan madalas iparada ni Adam ang kanyang itim na Audi. Ang luxury SUV na ginamit niya sa pag-araro sa maraming tao. Si Adam ay umarap sa korte mula sa kanyang kulungan. Ayon sa Section 235 ng Criminal Code of Canada, siya ngayon ay nahaharap sa 8 bilang ng second-degree murder. Kung mapatunayang magkasala, ang parusa para sa second-degree murder ay habang buhay na pagkakakulong. Hindi humiling ng piyansa si Adam pero mananatili siyang nakakulong. Ayon sa batas, may publication ban sa ibang detalye ng kaso. In-schedule ang susunod na pagdinig sa May 26, 2025. Sa kabilang banda, patuloy na nagluluksa ang komunidad at nagsasagawa ng mga vigil para sa mga biktima. Dumalaw din sa lugar ng trahedya ang punong ministro ng Canada. Ang trahedya ay nakapagpapaalala sa isang atake noong 2018 nang gumamit ang isang lalaki ng van upang paslangin ang 10 pedestrian sa Toronto. Noong 2021, ang Vancouver ay mayroong mahigit 38,600 na residente na may lahing Pilipino na kumakatawan sa 5.9% ng kabuuang populasyon ng lungsod. Ipinagdiriwang ang Lapu-Lapu Day sa ngalan ni Datu Lapu-Lapu, isang katutubong pinuno na lumaban sa mga mananakop na Espanyol na dumating sa Pilipinas noong ika-16 na siglo.
Sinabi ng mga organizer ng kaganapan sa Vancouver na pangalawang taon na ito, naglabas ng pahayag ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. na nagpahayag ng pakikiramay sa mga biktima at kanilang pamilya. Aniya, ang Konsulado General ng Pilipinas sa Vancouver ay nakikipagtulungan na sa mga otoridad ng Canada upang matiyak na ang insidente ay lubusang maimbestigahan at ang mga biktima at kanilang pamilya ay susuportahan. Ang kaso ay patuloy pang gumugulo at naway hindi na madagdagan ng mga taong nawala ng buhay na hangad lamang ay magsaya sa kanilang pinangarap na bansa.